Magandang araw mga bay. Muli, babalik na naman tayo sa ating pamamana at makikipagsapalaran tayo. Sa pagkakataong ito sure dive ang ating gagawin mga bay. Pamamana tayo sa may area ng Sitio Malyaw, Barangay Pamantulon. At tama at meron tayong natutunan blessing dahil medyo maganda ang visibility ng dagat, kaya tara, samahan nyo ako mga bay para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Kwenta. Magana yan. Thank you. Alright mga bay, para ating biyahe natin pupunta sa ating target spot. Yung spot natin ngayon ay yung Sitio Malyaw, sakit ng Barangay Pamantulon. Less 20 minutes mga bay ang biyahe, chill ride lang ng tampo. At pagkarating natin mga bay, agad tayo nag-prepare ng mga gamit at bababa pa tayo dito sa may dami na ito dahil medyo mataas yung dadaan natin, dahil ang area ay nasa mataas na parte ng bundok, kaya dito tayo dadaan sa maliit na trail na to para makapunta tayo sa baba at para makalusong tayo sa dagat. Ito ay dahan-dahan na ako mga bay sa pagbababa dahil loose gravel yung daanan. Konting pagkakamali ay baka tayo pa yung maggasgas dito at sa halip na isda yung ating disgrasya, tayo yung madisgrasya. Kaya dahan-dahan lang sa pagbaba, sabi nga nila, slowly but surely. Kailang beses na rin ako makapag shore dive dito mga bay, kaya medyo kabisado ko na yung daan at alam ko na rin yung mga spot na ating dadayban, dahil ng mga pagkakataong hindi pa tayo nagbablog nakakapag dive na tayo dito at madalas din talaga tayo makasumpong ng mga isda dito at mga magagandang klase madalas ang ating nahuli. Tayo mga bay, bukan natin dito spot natin ngayon sa Malyaw, sa Barangay Pamantulon. 20 minutes na biyahe galing dun sa Manigit. Ganda pa naman, may bagyo kasing parating kaya kumalma yung amihan. Subukan natin ano yung magiging blessing natin sa araw na ito. Lapit mo na.
tayo ngayon mga bay. Dahil ilang araw tayo hindi nakaraot. Gawa ng malakas ang hangin. Sobrang lalaki ng alon ng mga nakaraang araw. At meron tayong mga kailangan gawin sa school. Project na estudyante. Ngayon na naman tayo makakapag-dive ulit. Alright. Mababaw lang yung area dito mga bay. Pinili ko dito dahil ilang araw din ako hindi nakapag-dive. Hindi naman tayo pwede mag-dive agad ng malalalim. Tama din na yung kantawa natin. Alright. See you in action mga bay. Tapos nga maglakad ng mahigit 5 minuto sa mababaw na area hanggang sa makarating tayo sa part na pwede na tayo lumangoy. Dito nga nakapag-prepare na ako at syempre agad ako nag-load ng pana para ready to shoot anytime na meron tayong makasalubong na maging possible target para sa araw na to. Napakaganda ng panahon mga bay dahil nga may parating na bagyo kaya bagyang kumalma yung ihip ng hanging amihan at ito ang ating sasamantalahin dahil sa part na to malalaki yung gulong ng alon kapag umiihip yung hanging amihan at naging dahilan na para maging malabo yung visibility. Hindi nga nagtagal mga bay, nakakita kaagad ako ng unang target, baraka o isang uri ng grouper na madalas na makatambay sa mga bato kaya easy target mga bay. Meron na agad tayong unang huli. Marami yung ganitong klaseng isda dito sa area to mga bay. At ang klase ng isang to ay maganda rin at sarap pang ulam. Malakas dito kumain sa mga kawil mga bay kaya kapag namimingwit dito may madalas na may mahuhuling ganito. Baraka yung tawag namin dito mga bay. Tapos ko ma-secure yung isda mga bay at umabante lang ng konti meron na naman ulit baraka at ayun nakalabit na ulit natin. Kung mapapansin yung mga bay hindi nakaload yung isa nating guma dahil overpowered na masyado kapag nakabit lahat dahil ang isdang ito ay madalas nakadapa sa may bato kaya kapag nakaload lahat ng guma natin medyo delikado sa ating shop, baka bumaon o bumaloktot. Kaya kapag ganitong klaseng isda ang pinapana ko nagbabawas talaga ako ng load para naman mabawasan yung risk ng ating shop pagka tumama sa bato. Secured at panibagong pag-dive dito mga bay may naispatan agad ako habang sa taas pa lang ako. Isang Harlequin sweet lip. Dahan-dahan ko na itong binaba dahil medyo namang maamo kaya drop shot ang aking gagawin dito. Alright mga bay, naging successful ang ating dive at pagpana dito sa Harlequin sweet lip na ito. Mahigit 1 kilo na rin ito mga bay kaya goods na rin. Ganda ng blessing natin at halos sunod-sunod yung ating mga nahuhuling isda. Sa unahan na ng konti isang baraka na naman mga bay ang ating napana. Ang mga isdang ito ay talagang chillax lang kapag nakadapa na sa mga bato. Parang walang nakikitang tao na lumalapit sa kanila. Medyo maamo talaga yung mga ganitong klaseng isda. Kaya easy target para sa mga namamana.
pa tayo isang oras dito sa dagat mga bay. Medyo marami na yung ating isda sa stringer. Ilang minuto nga lang yung lumipas mga bay sa paghahanap ng possible target. Dito ay nagbaka sakali ako dahil merong biyak sa may batong ito. Pagdunga ko nga mga bay, meron nga nakatambay na isang harlequin sweetlip. Kaya atin na itong pinagpukusan para baka sakaling mapana natin. Binigay naman sa atin ng pagkakataon mga bay at tuloy nga nating nakakalabitan. Medyo mababaw lang yung spot at mga bay, kaya medyo napapadali ang ating pag Thank you, Lord. trap sa ilalim. Hindi ko muna pinilit na mag-dive sa malalim na part para hindi mabigla ang aking katawan. Dahil halos isang linggo rin hindi tayo nakapag-dive. Gawa nga na medyo busy tayo sa bahay at sa school dahil sa mga projects ng ating mga estudyante. Dalawa na ang ating harlequin sweetlip sa pagkakataong to mga bay. At dito nga mga bay, habang papunta ko sa may ledge ng bahurang ito, sa kabilang part may nakita akong mangrove snapper. Kaya lang medyo nagulat sa akin, kaya dito ako sa kabilang part ng bato sumilip at hindi nga ako nagkamali. Nandito nga siya mga bay. Muntik pang hindi tinamaan dahil sa buntot ng mga bay. Buti na lang at medyo mabilis yung ating pana. Hinagip pa rin. Sobrang thankful ako sa pagkakataong ito dahil Kumain kita ba? alanganin talaga yung tama ng mangrove snapper na to. Pero talagang para sa atin yung isdang to, kaya talagang nahuli natin. Nadagdagan ng ibang uri na naman ng isda ang ating stringer. At sa pagkakataong to, isang napakagandang klase ng isda ang ating naidagdag. Bumabante lang ako mga bay at nakadaan naman ulit ako ng isa pang ledge ng bahura. Kaya dahan-dahan ko lang itong binaba at magbaka sakali na mayroong nakatambay sa ilalim. At dito mga bay, hindi nga ako nagkamali dahil meron isa pang mangrove snapper na nakatambay. Ito ay dahan-dahan ko lang nilalapitan mga bay dahil medyo may kailapan. Sana mapaka natin ito. Inantay ko lang yung tamang range hanggang sa binigay nga naman sa ating mga bay. Tuluyan nga natin nakalabitan. Full mga bay, ating pangalawang mangrove snapper. Napaganda ng blessing natin sa araw na ito mga bay. Lord. Ulit yung ating paglalakad at paglangoy. Nagawa niya nga pala ito na naisabit sa ilalim, kaya nag-dive pack ulit para i-retrieve. Gandahan lang ito ay medyo mababaw lang yung spot, kaya hindi naman tayo nahirapan sa pag-retrieve sa isla nito. Ayun, hawak na natin yung isda at sigurado na natin itong madadala pa ulit. Matapos ko nga ma-secure yung isdang ito mga bay, nagdesisyon ako na pabalik na yung aking langoy kung saan ako nagsimula dahil medyo malayo-layo na yung aking na langoy at
medyo nakakaramdam na ako ng pagod, kaya nagdesisyon na ako na dahan-dahan na akong bumalik. Habang papalik nga ako meron pa ako na isang daanan na isa pang klase ng grouper o baraka. Pumasok dun sa may butas. Hindi niya alam, nakikita ko pa rin siya. Kaya nagawa ko pa rin itong mapana. Yung akin ng hilahin ay stone shot mga bay. Hindi nakapalag. Karamihan sa huli natin sa araw na ito ay ganitong klaseng isda. Lord. Halos ganito lang talaga kalaki yung mga ganitong klaseng isda mga bay. Hindi na ito gano'ng lumalaki. At madalang na umabot ng tag 1 kilo. Kadalasan sa mga nahuli ko nito nasa around kalahating kilo hanggang 800 grams. Kaya sa ganitong kalaking isda kung sa saging pa gulang na siya dahil hindi na talaga siya lalaki pa. At nakadagdag pa tayo ng isa. Lord. Napakarami talaga ng ganitong klase ng isda dito sa area ng Malyaw. Napaka-ideal ng area na to na pagdayban lalo na paggabi, dahil mas madaling makita yung mga ganitong klase ng isda kapag kagabi. At dito nga mga bay, ito na ang ating huling dive sa araw na ito. Dito ay magbabakas sakali lang ako na meron tayong mapana, dahil plano ko na i-unload yung ating pana, pero nagsagawa muna ako ng isa pang dive baka sakaling maisda at hindi naman sayang yung load ng ating pana. At eto ang mga sumunod na nangyari. Hindi na sayang yung ating dive at ang load ng ating pana mga bay. Kapag unload tayo sa pamamagitan ng pagkalabit natin sa isang isda, Ito na. isang Spanish flag snapper, ating naging huling isda sa araw na ito. Pagka secure ko nga ng isdang ito mga bay, bumalik na ako sa tabi at para makapag-ligpit na dahil medyo hapon na rin. Solve na ang ating huli sa araw na ito. Meron na tayong pang ulam at meron na tayong pambili ng bigas. Sigurado na meron na tayong mailalagay sa pagkainan. Maglalakad na naman tayo papunta dun sa tabi, dahil medyo malapad yung ibasa ng area na to. At dahan-dahan lang talaga mga bay kapag naglalakad ako dito, dahil marami ditong stonefish at ayaw natin na makatabak sa isa sa mga to, dahil napakasakit makatinik ng mga stonefish. Kaya dahan-dahan lang at makakarating din naman sa tabi. Habang lalakad nga ako pupunta sa tabi mga bay, may nadaanan ako kanina. Dalawang lokal na nangangawil at naglalakad lang sila sa mababaw para maghagis ng kanilang kawil, at kahit papano meron din naman silang nahuhuli. Ulam din daw at pambenta na rin kung makarami. Dito sa amin sa probinsya mga bay, kapag ka masipag ka lang sa dagat ay hindi ka magugutom. Kakaroon ka ng pangulam at magkakaroon ka rin ng pambigas kung sakasakali na
swertehin ay yung pagbalaot. Kailangan ko pong tanggalin yung mga iska sa stringer dahil yung ating lalagyan ng gamit o yung net na pinaglalagyan ng yapak at ng ating mask nakatuhog din sa aking stringer. Wala tayong iniwang gamit sa tabi. Lahat dala-dala natin sa laot, pati ang aking tsinelas ay nakatuhog din sa stringer. Kaya dito ay tinanggal ko muna isa-isa yung isda para matanggal ko rin yung net at mailigpit na yung gamit. Para na rin makaakyat na tayo pataas dahil dito ay nagre-ready na rin ako dahil sasabak na naman tayo sa paglalakad at pag-hike, paakyat doon sa kalsada dahil medyo mataas yung akyatin at medyo nakakapagod gawa ng ilang oras na pagdadive. Masyadong pagod na yung paa natin at aakyat pa tayo kaya ready muna. Alright mga bay, okay na tayo. Huli natin ngayon. Alright, maraming salamat sa Diyos at binigyan natin ng blessing at panigurado na meron tayo may uwi at may mailalagay sa pagkainan. Alright, kita tayo sa bahay. Medyo matarik mga bay ang akyatin na to dahil halos 45 degrees yung angulo kapag ka nakatayo ka dito, kaya talagang dahan-dahan sa pag-akyat dahil loose gravel pa yung dadaanan at konting tapak at magkamali ay siguradong babalik ulit sa baba. Kahit mahirap yung daan dito talaga tayo dumadaan dahil ito lang yung pinakamabilis na way para makababa tayo doon sa dagat dahil doon sa mga kalsada na sentro naman sa Patag napakalayo naman ng shoreline, kaya kahit mahirap dito ay dito tayo dumadaan. At kahit pa paano secure yung ating top down kapag iniiwan natin dito sa tabi ng kalsada dahil meron dito bahay na mapag-iwanan. Mayroon ditong dalawang bahay at sila lang yung tanging bahay dito sa part nito. Mas may ginana sigurado yung gamit natin ng safety kapag iwan natin. Medyo malabo pa nga. Despite sa mahirap na daan, ipagtsatsagaan din naman. Narating tayo sa taas. Alright. Grabe. Parang hindi na kaya magakbang.
tayo sa Barangay Pamantulon mga bay, at kailangan nating dumaan dito sa detour kung saan dadaan tayo dito sa mismong barangay dahil ang national road nila dahil ay nagsira nung bagyong Tino. Meron kasing tulay doon mga bay, at nung kasagsagan ng bagyo ay nasira ito, kaya hindi na ito pwedeng madaanan ng kahit anumang sasakyan. Kaya sa baryo tayo dumadaan at mas napapatagal ang biyahe ng halos 15 minutes dahil medyo malayo kapag umiikot doon sa Barangay Pamantulon. Anyways, kahit pa paano nakauwi rin tayo ng ligtas. Maraming salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng blessing. Meron na tayong pang ulam at panigurado meron din tayong panlagay sa pagkainan. Sulit yung ating araw ngayon mga bay dahil nakabenta tayo ng mahigit 700 sa ating huli sa araw na ito. Kaya meron na tayong pambiling bigas at meron pa tayong pang ulam. Alright. Maipit ka. Oh, yan dyan. Yung ilan nga lang pala yung binenta natin mga bay dahil Maipit ah. nagtira tayo ng pang-ulam Maipit ka. at nagbigay din tayo ng para kila mama ng pang-ulam nila. Kaya ang ating nabenta ay mahigit 5 kilo lang. At yung natira ay yung ulam natin at syempre mag-share tayo ng blessing kila mama. Busog na naman oh. Ay, saras mo. Tulog. Alright, maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pamamana sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa mga bago sa channel ko wag niyo pong kalimutang i-hit yung like, tapos pa-share na rin para updated kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Hanggang sa muli mga bay, peace out.